The real BBM at the hospital left. Ayan, yung the real BBM at the hospital left. OMG mga kababayan, ano itech na ating napapanood ngayon? Si BBM, labas-pasok daw di umano sa ospital. Sino po ba ang may sabi nito mga kababayan? Ingat po tayo rito dahil kalalabas lang po ni Jason sa dahil nga po di umano sa paglabas ng tungkol sa kalusugan ni Marcos Jr. Kaya't ngayon, bakit tayo naglalabas ng ganito mga kababayan? Gusto ba natin matulad kay Jason sa? Hindi! Wala pa akong 10,000 pampiyansa mga kababayan. Kundi mayroon pong nagsabi ngayon mga kababayan na ito po ay napaka-reliable na source. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ba talaga ang totoong kalagayan ni Marcos Jr.? Si Marcos Jr. daw di umano ay labas-pasok na sa ospital. Grabe mga kababayan, ito na ba ang Eps, teka muna, sandali, bago tayo ma-excited ang lahat, bago atakihin sa bago uminit ang inyong mga kapuitan dyan, mga kababayan, sa mga ngayon pa lang bumisita sa aking channel, pakilike at pakishare ang video ito. At patapusin nyo po ang video ito sapagkat, naku po, mayroon po tayong malalaman ditong importante mga kababayan. Eto na po, ituloy na natin ito. Video po ito ni, pangalan nito, ni Captain Dado. Panoorin natin ang buo, ang video ni Captain Dado mga kababayan. The real BBM at the hospital left. Ayan, yung the real BBM at the hospital left. Ayan naka-oxygen, okay? And then the resurrected BBM, right. Ayan niya, ito na siya. Ayan yung resurrected na BBM. Ang tenga, ang tinitingnan dyan. Tingnan yung tenga nito sa tenga nung isang tao na to. Ayan. Ayan, tingnan. NBI, magaling kayo dyan. Imbestigahan ninyo yung boses ng BBM sa mga file, boses ng totoong BBM, bangag. At yung boses ng bagong BBM ngayon. Ayan mga kababayan, imbestigahan nyo po, NBI, daw di umano ang boses ng bagong BBM ngayon at ang dating BBM mga kababayan. Yung BBM noon pa, yung nakilala nating BBM. Bakit po mga kababayan may ganito pong umuugong na mga balibalita at mga analysis ng ating mga vlogger katulad ni Captain Dado na isa rin pong dating magiting na sundalo kawal ng ating pamahalaan mga kababayan. Aba, ito po, ingat po tayo sa fake news mga kababayan kung kaya't mayroon po tayo ritong pagkukuhanan na hindi po ito fake news at hindi po kayang kasuhan ni Matibag malamang mga kababayan. Ito po ang ating source. Ipapakita ko na sa iyo Matibag kung sino ang source. Ayan po, si Senator Amy Marcos noong Mayo 3, 2026, kahapon, 4 ngayon, di ba? Anong sabi niya? President in out in hospital. Yan ang sabi ni Senator Amy Marcos at nakikita niyo po rito, The Manila Times. May logo po ang Manila Times mga kababayan. Hindi po natin galing yan Hindi po sa atin galing yan, sa Manila Times po yan. Makikita niyo po yan. So Senator Amy daw may sabi niya na si Marcos daw ay labas-pasok sa ospital. Buhay pa ba kaya si Marcos Jr. mga kababayan? Si Marcos pa ba kaya ang nandito ngayon? Ito, si Marcos pa kaya ito? Tingnan niyo mga kababayan Ito po ay 1 hour ago, 497 views. Kaunti lang naman. Hoy, mga loyalistang tanga, bakit hindi nyo pinapanood itong ilan ba mga balagir ninyo? Bakit 400 lang ang views nitong si Marcos na nagsasalita? Bakit pag si Tatay Digong dinudumog ninyo? Bakit? Ito mga kababayan, tingnan nyo, ang lusog ang ganda ng kanyang aura ng mga kababayan. Talagang alam mo yung parang punong-puno, no? Matabang-mataba mga kababayan, ano? Ang bilis ng recovery. Kaya lang, yung viewers 497, hindi pa umabot ng 500. Yung nag-like 81 lang. RTVM Malacanang pa yan Walang nanonood sa kanya. Sa Malacanang pa yan mga kababayan Walang nanonood dito sa video na ito ni Marcos Jr. Grabe
Tingnan ito isa, 1,000 lang yung views. Ito namang isa, 3,000 lang. Nasaan ba ang mga loyalista? Akala ko ba, milyon-milyon kayo? Oh, bakit walang nanonood dito sa presidente ninyo? Ayan mga kababayan. Pinakita ko lang dito, 1 hour ago, so ito siya ngayon. Itong latest ni Marcos Jr. Ano po itong sinabi ni Senator Amy kahapon? Ibig mo sabihin, kahapon naglabas-pasok sa ospital. Tapos ngayon, ito na siya ngayon, malusog na, malakas na. Ganun ba yun? Ganito na kaagad pag nakagaling ka ospital, mga kababayan? Ganito na kaagad ang itsura mo? Oh. Good Bilang morning. natin, Andito ngayon tayo. Ito, bubuksan natin itong section which is about 4.5 kilometers. Yung dating kalahating oras ng biyahe ay magiging 5 minutes na lang, 6 minutes. Kaya malaking bagay ito. At hindi lang kasi mabibilisan ay dahil ma-relieve din ang traffic. At tinitignan namin doon sa mapa ay yung inaantay natin ng matagal na galing dito sa Silang hanggang Kawit na. tingnan niyo mga kababayan, tsaka isa pa sa napapansin ko dito, hindi na siya yung nagbabakil, di ba? Kasi mostly sa kanya mga pagsasalita dati, kung ano-ano, di ba? Ngayon, plakadong-plakado na ang kanya mga pagsasalita eh. Di ba? Mga kababayan. So ito ngayon ang tanong. Ito, 1 hour ago, itong itsura niya. Paano naman itong sinabi ni Senator Amy kahapon lang? Ayan kahapon lang ito. May 3 lang yan, kahapon lang. May 4 lang ngayon. Ngayon mga kababayan, sandali, BMR, baka naman si Senator Amy lang may sabi niyan. Pinost kasi ito na Ibi Hugalbot kahapon. Nakita natin. Tingnan natin tong logo, The Manila Times. Totoo nga ba, Manila Times? Mayroon ka nga ba talagang ganitong balita? Tingnan natin sa Manila Times. Ito mga kababayan, Monday, May 4, 2026. Ngayon lang to May 4. Nakikita nyo ba yung date? Ayan nakikita nyo naman, May 4. Anong sabi dito sa May 4? Mandawi City. Senator Amy Marcos dismissed as false rumors that her brother, President Ferdinand Marcos Jr. had died. Kumbaga, hindi daw patay si Marcos Jr., mga kababayan. Kumbaga, pinasinungalingan ni Senator Amy Marcos na patay ang kanyang kapatid. Kasi di ba may mga balibalitang patay na si Marcos Jr. Ito po ang kanyang sinabi. She, however, said he has been dealing with health issues excuse me, and has been going in and out of the hospital. Pinasinungalingan daw po ni Senator Amy na itong si Marcos Jr., kanyang kapatid, ay patay na. Pero sinasabi niya na naglabas-pasok daw sa ospital itong si Marcos Jr. At ang karugtong pa dito, she urged Malacanang to release a certificate medical bulletin stressing the public's rights to accurate information and called on the President to focus on his recovery. Tingnan nyo mga kababayan itong kapatid niya mismo nagsabi na labas-pasok si Marcos Jr. at dapat maglabas ng certificate medical bulletin sa publiko itong Malacanang, at si Marcos Jr. nga ang mag-focus sa kanyang recovery. Kahapon lang itong mga kababayan sinabi. Kahapon lang Sinabi ito ni Senator Amy, bakit ganito nang itsura ngayon ni Marcos Jr.? Bakit ito na siya kagad ngayon? Ayan Ayan mayroon pa isang video dito, ito 487 views, 1 hour ago, ito din. Ilan din ang views nito? 1,800 views, 1 hour ago. Karugtong ito doon, Kalax ito ayan mga kababayan, ayan si Marcos, asa na? Ba't nawala? Ito, parating pa lang. Ayan siya, di ba mga kababayan? So, buhay na buhay, napakalakas, napakasigla. Pero kahapon lang, sinasabi ni Senator Amy Marcos, kahapon niya sinabi ito, she urged Malacanang to release a certificate medical bulletin stressing the public's rights
to accurate information and called on the President to focus on his recovery. So hindi pa nakakapag-recover dahil labas-pasok sa ospital kahapon lang. Pero ngayon, ayan na siya. Oh, may magic, di ba? I am very, very sad that he's not being taken care of in his not watching out for himself. I wish he does. There's so much work. There is a crisis and people need very trustworthy and determined leadership, the senator said. Malacanang last month said that the president is in good health to squelch social media reports that he is sick. Ako na pala ito yung napapadatat-dat eh. Si Marcos di na nagdadat-dat ngayon eh. Marcos jogged and performed jumping jacks on his way to media event at the palace on April 13 at the Biyayang Bigas sa Manila. For program on April 16, the President helped in the attribution by carrying a bag of rice to the amusement of Mayor Isko Moreno. So di ba mga kababayan, nagpasikat siya? Eh paano naman ito natin idudugtong ngayon? Kahapon lang sinabi ni Senator Amy, May 3, na lalagabas-pasok itong si Marcos sa ospital, pero ito na siya ngayon mga kababayan. Ito na kaagad siya ngayon. Ha? Ang bilis naman. Ang bilis naman, di ba? Ang bilis ng recovery niya. Ayan, nakaagad siya, oh, napakasigla, napakalusog, walang itsurang galing ospital. Oh. So pagka ganito mga kababayan, fake news si Senator Amy. Kung fake news si Senator Amy, bakit hindi kasuhan ni ano? Bakit hindi ipakulong ni Matibag, mga kababayan? Well, hindi ko po gustong sabihin na ikulong si Senator Amy. Ang sinasabi ko lang, kung totoo talaga ang ginagawa nitong ni Matibag, na hindi panggigipit lang sa mga Duterte alay, ay dapat din niya kasuhan yung mga tao na katulad ni Senator Amy na naglabas ng ganitong na balita. Ha? 'Di ba? Kung hindi ito totoo, sinasabi ni Senator Amy. Ngayon, pag hindi nila kinasuhan si Senator Amy, anong ibig sabihin mga kababayan? 'Di ba? May katotohanan ang sinasabi ni Senator Amy. Oh. Si Senator Amy may sabi niyan, ibinalita ng The Manila Times at isinare ko lang din sa inyo. Kayo na ang humusga mga kababayan. Ituloy natin itong si Captain Dado sa kanya observation dito kay Marcos Jr. Siya pa nga ba yan talaga? Nitong lahat na to, alam natin yung sa nakawan, pero ang aking tanong, sino mastermind do sa pagtatakip sa totoong kondisyon ng presidente? Okay, so yan natin. Pagtatakip sa totoong kondisyon ng presidente. Patay na ba si Marcos, BBM? Patay na ba? Naka-preserve ba ngayon si Marcos? Nasaan siya? Sino yung nakikita sa lumalabas diyan, nagpapakita sa mamate ng mga functions, pumunta sa Manawag, pumunta sa Baguio, pumunta sa kung saan-saan ba. Sino yon? Sino yung nagja-jumping jacks? Sino yung nagbubuhat ng bigas? Sino yung sino mastermind? Yun ang gusto kong malaman. Sino ang mastermind ng pagtago ng totoong kondisyon ni Marcos? Patay na ba talaga yan? Buhay pa ba, naghihingalo o naka-freezer? Kasi marami nagsasabi na yung nakikita nating Marcos ibang-iba. Yun yung ating talakayin. Kasi kung sino man yung mastermind na yan, dapat pananagutin natin, no? Sa post ni tulinan ko para mas marami tayo makover. Sa post ni Jose Alejandrino. Kilala niya itong Jose Alejandrino. Dati he's in his 80s already. He's a former secretary, no? Sa panahon nila Marcos, a former advisor ni Cory, a former secretary, advisor
special advisor of FBR, and an advisor also kay Digong. So he's gone around. Dating sa UN to eh. Dati sa UN nagtatrabaho. Dating sa Manila Chronicle he's gone around and very patriotic na tao. Sabi niya sa Facebook post niya, Facebook post niya. Okay, sana nawala. Sorry nawala. Napindot eh. Jose Alejandrino. The real BBM site is 55. Ganon. 55 pala si Marcos, In the photo to the right with Isko Moreno, the resurrected BBM. So paniwala ni Sec Joe ay the resurrected BBM has grown taller by 2.5 inches. Kasi ang height ni BBM 5'5". Kung titignan ninyo itong una, kitang-kita yung picture nilang dalawa ni Isko Moreno. Ayan credit doon sa may owner niyang gumawa niyan. Si yata ang gumawa niyan eh. Si Attorney Mike operario. Tingnan niyo tangkad si Isko. Ang totoong rating na height ni Isko is 5'7.5". Sabi ni, according to Sec Joe, 5'7.5". Samantalang si Marcos ay 5'5". Titingnan nyo dun sa bigas, buhat bigas na photo niya, nakatabi niya si Isko eh. Ayan, pantay na sila. So, ibig sabihin, tumangkad siya ng halos pantay ni Isko, 5'7 na. 5'7.5". Si Isko is 5'7.5". Marcos Jr., BBM, Bangag, Ngiwi is 5'5". President of the Republic of the Philippines, Uniteam, 5'5". Si Isko Moreno ay 5'7.5". Ayan yan yung picture nila. Kita nyo naman, very pronounced. BBM, Bangag. Isko Moreno, 5'7.5", BBM, 5'5". Pagdating kay BBM, O01, in his Majesty's Secret Service. Si 001, ayan, ayan na, pantay sila ni Isko. Pantay. Kaya ngayon, tanong, nasaan yung totoong BBM? Si 5'5". Patay na ba talaga? Naghihingalo? Naka-life support? Naka-freezer? Kasi may mga nagsasabi naka-freezer. NBI, pakiimbestigahan nga. Huwag ako ang imbestigahan nyo. Kasi pagka inimbestigahan nyo, nagkakamali kayo. Ang imbestigahan ninyo, nasaan talaga si BBM. Okay? Pag inimbestigahan nyo kasi, kung magagalit ako sa inyo eh. Magre-revolusyon kami pagka inimbestigahan nyo kami. Gago kayo eh. Imbestigahan nyo yung tama. Nasaan ang Pangulong Marcos? Yun totoo. Yung nakikita natin sa Malacanang, yan ba ay totoo? Ba't tumangkad? Ba't pantay na sila ni Isko? Dati pantay sila ni Gadon. So mga 5'5" din si Gadon. So bakit ngayon tumitingala si Gadon na? Mas matangkad si Bongbong ngayon eh. 2.5". Saang ospital ba yung dinala? At yung mga babae na kulang sa height, gusto yung magpatangkad, punta kayo doon sa ospital. 1-2 araw lang kayo doon, kita nyo, tatangkad kayo. Kung kayo ay 5, may magiging 5'2" kayo, 5'2.5". Kung kayo 5'5", magiging 5'7.5". Oh. Diba? Punta kayo dyan sa ospital. Ina-advertise natin. Saan ba yung ospital? Saan ba nagpagamot sila? Ibang klase, no? 1 araw, 2 araw. Ang sabi sa amin, lumabas din agad. Kasi, Tapos yung tenga, pinagko-compare yung tenga. According to Jose Alejandrino, sana salamin ko. According to Sec Alejandrino. Yan nga rin ang ipinagtataka natin mga kababayan, kung ganito na si Marcos,
May 4, ito ngayong araw na ito, yan, 1 hour ago lang talaga ito mga kababayan. Ayan o, 689 na yung views. Kanina 400 plus pa lang yan. 1 hour ago na to. Ganito si Marcos ngayon, ano itong sinasabi ni Senator Amy? Nalabas-pasok kahapon lang. Labas-pasok si kapatid niya. Si Senator Amy po yan mga kababayan na at ibinalita po yan ng The Manila Times. Ayan po. Senator Amy Marcos dismissed as false rumors that her brother, President Ferdinand Marcos Jr. had died. So itinatanggi ni Senator Amy na patay na ang kanyang kapatid. She however said he has been dealing with health issues and has been going in and out of the hospital. Labas-pasok sa ospital, May 3, pero ngayon ito na kaagad si Marcos. Ang lusog-lusog, ang lakas-lakas, isang araw lang nakalipas. Walang palatandaan mga kababayan na, ayan o, batak na batak, ayun o, punong-puno yung mukha, taba-taba o. Taba-taba mga kababayan, ang kinis o, ang taba nito o. Ano yung botox? Oh, ito oh, pati dito sa kanyang liig mga kababayan, ang taba niya na oh. Wala nang wrinkles. Ewan, may guhit ba ito? May wrinkles ba ito? Ito wala na oh. Hindi nga, di ba? Kahapon lang sinasabi ni Senator Amy, binalita ng The Manila Times eh. Tapos ito na siya kaagad ngayon. Oh, anong klaseng super magic na gamot ito? Super drugs. Mas matindi pa ito sa albularyo. Oh, wala na siyang wrinkles sa mga kababayan, no? Di ba? Pakinggan na natin ang konti. At mabuti naman at ngayon nabubuksan na natin. I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight and for 1 month. Walang muna toll. So, yung ating mga kababayan, gamitin po ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na ang malaking ginhawa na dinadala nitong mga ganitong malalaking project ay nagpapasalamat. Ayan mga kababayan, no? Di ba? So doon naman sa sinasabi na yung tangkad, ako po pwede pa siguro, depende sa anggulo. Di ba? Pero ito talaga kapuna-puna eh, oh. Kapuna-puna talaga oh, ang kinis niya, walang wrinkles, walang kulo-kulubot, di ba wala yung guhit sa liig? Di ba mga kababayan, tulad sa akin, mayroon na ako dito oh. Tsaka ito talaga kanyang pisngi, oh, bandang kaliwa, ay kanan ba to? Kanan, sa kanan niya. Sa kaliwa natin, sa kanan niya oh. Di ba? Ang taba ng pisngin niya mga kababayan, ang taba, hanggang sa liig niyang kinis oh, ang wala talagang ka-wrinkles oh, batak na batak. Batak na batak mga kababayan ano? Sino kaya 'yun? The real BBM at the hospital left. Ayan, yung the real BBM at the hospital left. Oh, ayan ha, naka-oxygen, okay? Oh. And then the resurrected BBM, right. Ayan niya, ito na siya. Ayan yung resurrected na BBM. Ang tenga, ang tinitingnan dyan. Tingnan yung tenga nito sa tenga nung isang tao na to. Ayan. Ayan, oh. Tingnan nyo yung tenga ng BBM sa ospital. At tingnan nyo yung tenga nitong lumalabas ngayon. Kung titignan nyo yung kanang yung kanan na tenga ito, kanan tenga. Yung isa may tutuloy, yung isa wala. joke. Yung isang tenga, ayan, tingnan nyo. Kung titignan nyo yan, saan may yung ballpen? Ballpen. Yun, yan. Titignan nyo yan, merong yang balat. No? May laman. Kung titignan nyo yung kabila, noy, wala eh. No, pero kaliwa ito eh. Ay, kanan din. Kanan na tenga. Oh. Yan. Oh, compare nyo doon sa kabila, pagtabi natin. Yan oh, magkaiba eh. Ayan si BBM bangag,
And then yung isa, BBM. Yun ang tignan nyo, yung tenga na yun. Doon lang muna tayo tumingin. Yan. Compare nyo dito. Ayun. Kita nyo, merong ano dyan? Merong parang takip ba? Ano tawag doon? Merong ano. Tignan nyo yung korte. Ayan. Tignan nyo yung korte. Ayan. Yan yung kay BBM Bangag. Kita nyo? Tapos ito yung isa. Si 001. So, tangkad niya, tenga, and then, yung boses, iba. NBI. NBI, magaling kayo dyan. Nako, Imbestigahan ninyo yung boses ng BBM sa mga file, boses ng totoong BBM, Bangag. At yung boses ng bagong BBM ngayon. Wala namang masama, imbestigahan ninyo, di ba? Para sa taong bayan. No? Hindi yung you are going to spend taxpayers' money kasi pasasara namin kayo, putragis kayo, pasasara namin kayo, NBI, gago kayo. Pagka gago kayo talaga, utang, akin lang, okay lang sa akin, isarabong NBI magawa tayo ng bago. Tarantado kayo. Okay lang sa akin, pasara Congress, pasara Senado, pasara yung human rights na yan, yung COMELEC na yan, pasara natin NBI, pasara natin AAP, mga PNP, Coast Guard, pasara natin lahat, animal. Sayang ang pera natin. Kasama ng title natin is, galit na naman ako, Money Matters. No? Money Matters. Bakit? Mahalaga talaga pera. Pinaghirapan natin Pinaghirapan natin, walang nangyayari, ninanakaw lang. Kaya, institutions of government, pwede ba? Lumagay kayo sa tama. Lumagay kayo sa tamang hulog kasi pikang-pika na kami. Pikang-pika na kami. Gusto na namin magrevolusyon. Matatauhan kayo. Putrakis. Imbestigahan ninyo, putya. Sila ka, Eric, imbestigahan ninyo. Mantala ngayon, ang mas pressing ito. Presidente, peke. Sinong mastermind? Yun ang gusto naming malaman. Yun ang gusto kong malaman, NBI. Yun ang gusto kong malaman. Sino ang mastermind sa pagtago ng katotohanan? Kasi pagka hindi kayo lumabas ng tama, wala kayo sa hulog, lahat ng pinuno nyo, pabibitay namin. Hindi ako nananakot. Nagpapromise ako. Sinasabi ko, galit kami. Kasi karapatan namin. Singilin kayo Magtrabaho kayo na tama. Tama ba yung peke, Presidente? Yun yung Bangag, hindi tama We are run by stupid idiots in this country. We are being run by idiots in this country. Much worse, no? May nagpapatakbong Bangag. Pinaka-the worst. Patay na yung Bangag at nagpapatakbo, peke. Puta, nahanap niya. Nantoko ayo, no? And here we are in the middle of an oil crisis, in the middle of a potential global war. US, China, Russia, yung mga superpowers magpatayan. At idamay tayo. May magnet tayo ng mga bases dito na anytime pwedeng mag-preemptive strike ang China. And here we are. We have an armed forces na lalaban daw ng 30 days. May mga missiles daw nakatutok sa China. May Coast Guard kasi nasabi, ang hindi lumabas sa China, mga traidor. Puputa yung mga taon to. We are being run by stupid idiots. We're being run by a drug addict. Ang pinakamasama, right now, question mark, we are being run we're being run by a clone. May info kami na ang lumilitaw na BBM dyan, NBM, makinig kayo, ay a spitting image of BBM, pinsan niya. Okay? We're having it verified. Right now, CIA and our other counterparts, alam na double yan. So, hintay-hintay tayo kung ano mangyari. Hintay-hintay natin kung ano mangyari. Pilipinas, ang pangit, maunahan tayo,
ng reaksyon ng ibang bansa. Putang ina, ng bansa natin to. Nihintay natin yung ibang bansa. Hanip talaga. So, ano yung ano, bakit pinagtatakpan? Yun ang gusto natin. Sino ang mastermind? Sino ang mastermind? Sino may pakana niyan? Nakalagay sa konstitusyon natin, NBI, PNP, AFP, na pagka, mga cabinet secretaries, na pagka ang presidente ay patay o incapacitated, meaning he cannot discharge the function of president, which is very critical, na sa kanya yung power, yung authority. Binigay natin sa kanya, kaya natin binoto. Yan, 6 na taon. Kaya nga dapat ayusin na natin siguro yung term limits, no? Gawin na lang nating 4 na taon. Putang, re-elect na lang kung okay. At least we're not stuck. Ngayon, naka-4 na taon tayo. Imagine kung 4 na taon lang ang term limits, o di tapos na yan, tanginang yan. Hindi, meron pa 2 taon. Kasi 6 na taon. 6 na taon eh. Kaya nga, pwedeng 4 na taon, walang limit. Mare-elect ng mare-elect ng mare-elect. Walang limit na. Di ba? 4 na taon. After 4 years, andar siya ulit. Kainis tong sitwasyon natin. Ang dami natin dapat ayusin. Pero, sino ang mastermind? Sino ang nagpapakana niyan? Sino ang nagpapatakbo ng bansa ngayon? Yang peke? O dinidiktahan lang yan ng kung sino-sino? Kasi kung patay na yung totoong BBM, gaya na sabi ko sa previous vlog, Dapat manumpa na si BP Inday kung wala na yung totoong BBM, mga kababayan, di ba? Dapat si BP Inday na ang ating Pangulo ngayon, mga kababayan. Di ba? Kung totoo ito ha, kasi kung pag tutugma-tugmain natin itong reaksyon, itong sinasabi ni Senator Amy, mga kababayan, at saka ito ngayong mga reaksyon ni Captain Dado, tandaan po natin si Captain Dado, hindi po yan basta katulad lang din natin na vlogger or isang ordinaryong mamamayang Pilipino ha. Naglingkod din po yung bilang kawal. At awardee po yan, isa rin po yung bayani, mga kababayan. Mayroon pong award yan na bibihira yata ang nagkaka-award sa mga sundalo. Yung anong tawag doon sa kanyang ano? Yung kanyang yung kanyang sombrero na naisuot ko rin yun minsan eh. Pinahiram niya sa akin eh. Pinasuot niya sa akin yun eh. Bagay ba yan? Nang na-interview ko si Captain Dado before sa Baguio, di ba? Mukhang bagay sa akin. Nasa kanya yung picture na yan. Di ba? So, naku mga kababayan, nakakabahala. Ito, tingnan po ninyo ito, yung original na BBM mo. Ito yung tsura, oh. Sino kaya ito, mga kababayan? Pero, dito na lang ako mag-stake sa sinasabi ni Senator Amy. Ang sabi ni Senator Amy, ito daw si Marcos Jr. ay labas-pasok sa ospital. Sinabi niya ito May 3. Pero, napinos naman po ito ng The Manila Times. Pero, ngayon lang din, nakita natin si Marcos na napakalusog, di ba? Ngayon lang din, isang araw lang, napakalusog naman. So, ang tanong mga kababayan, dito sa obserbasyon ni Captain Dado, dito sa pag-analyze ni Captain Dado, at sa kanyang mga ipinapanood, sino ba talaga itong si Marcos Jr.? Siya nga ba talaga ito ngayon na nandito? Kasi wala po silang linalabas na official bulletin eh. Despite na mayroon na pong inutusan na po sila ng ano, di ba? Ng Korte Suprema na maglabas na sila ng official bulletin, official ano. Kaya nga dapat kasama siguro pati yung ano, yung DNA test, no, mga kababayan. Kayo ba, sang-ayon ba kayo? Pati DNA test kasi 'di ba, hair follicle drug test kasama na doon. What if kung iba na nga ito? Iyan lang naman mga kababayan ay base lang din dito sa sinasabi ni Captain Dado. What if nga kung iba na yan, mga kababayan? Ngayon. So, ligtas yan sa kasakali sa ano, sa hair follicle drug test, di ba? Maaaring maligtas yan, mga kababayan. Kasi ayon kay Senator Amy, nakita niya itong kanyang kapatid. Kasama niya ito kang kanyang kapatid, di ba? Na nagtalagang nagdodruga mula noon hanggang ngayon. Ayon kay Senator Amy yan. Hindi yan paninira natin. Ang kanyang kapatid mismo. At kapatid din niya ngayon ang nagsasabi na ito na nga ang kanyang kapatid. Labas-pasok sa ospital. So sino? Sino po ito na tao ngayon na nakikita natin? Ayan mga kababayan, sa tingin ninyo. Sa tingin ninyo. May katotohanan kaya ito lahat? Naniniwala ba kayo kay Senator Amy? At sa tingin ninyo kung talagang
Wala nang itong si BBM. Karapat dapat na ba si Inday Sara ang manumpa? Paki-comment nyo po dyan mga kababayan sa baba kung anong inyong masasabi at sa inyong sa video ito. Panoorin nyo na lang po ang buong video doon kay Captain Dado. At mayroon po tayong birada ngayon mga kababayan, Lodis ngayon. Ayan, naka-uniform na ako ng birada. Oh. Punta po tayo doon. Maraming salamat, Pilipinas as always. Bye-bye.